Hello po, kamusta sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao? How are you today? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. At kung kayo ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like at subscribe. And please don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na magkakaroon po tayo ng live stream, pag-upload ng mga videos o kung ano-ano pa na mga activity po sa ating Munting Tinig channel. Ang pag-usapan natin mga kamunting tinig ay ang kumakalat na balita ngayon na kahit saan mang sulok ng social media, talagang grabe, no? Mayroon pong mga gustong ipamukha na wala pong tiwala ang mga kasama ni Tito Sotto sa kanya bilang bagong upong Senate President kapalit po ni Chis Escudero. Kaya yung nakapagtataka dahil po sa sinabi na po ni Senator Panfilo Lacson na wala pong katotohanan itong mga kumakalat na balita na mayroon pong rigudo na mangyayari na naman sa hanay ng ating Senado. Nakakairita lang kasi alam naman natin na talagang may mga balak talaga siguro, no? Not 100% na i-destabilize o kumbaga ipamukha na walang kwenta itong bagong upong Senate President na si Tito Sotto. Dahil lumabas po sa mga balita mga posters, mga post na kung saan pinag-iisipan daw po di umano either si Senator Alan Peter Cayetano o di kaya ibabalik po sa pagka-Senate President itong si Chis Escudero. Matatandaan po natin, natanggal po si Chis Escudero bilang Senate President sa botong 15 mga senador ang nag-agree po sa kay Tito Sotto, samantalang siyam po yung hindi pumirma ng resolusyon para i-bakante ang posisyon ng Senate President. Ang mga Duterte diehard supporters, hanggang dito na lang ba talaga yung pagpapakalat ng mga kasinungalingan, ng mga fake news para imanipula ang utak ng mga tao? Kasi nakagather na daw po si Senator Alan Peter Cayetano ng sapat na bilang upang palitan itong si Senator Tito Sotto bilang Pangulo ng Senado. May katotohanan man ito o wala, nakakabahala kasi paano po sila makakausad ng kanilang mga legislative functions kung busy po sila dyan sa Senado sa pagpapalit-palit ng kanilang mga leader. Kung ganyan lang naman pala na every time na magpalit kayo ng liderato, ito sa totoo lang dapat lang talagang palitan si Chis Escudero dahil parang one man rule ang kanyang pamamahala sa Senate. Pero sa punto na ito, pagpalitan pa ni Alan Peter Cayetano o babalik si Chis Escudero sa pagkapangulo ng Senado ayon po sa mga kumakalat na mga balita at saka mga post po dyan sa social media. So na lang, katawa-tawa na talaga ang imahe ng Senado. Busy kayo dyan sa mga positioning kasi rigudon daw no? Kaya nga tuwang-tuwa itong mga animal na ito o mga sapat, mga alinganga, mga hangag, mga baghak, mga bobo, mga walang alam, na mga mango, na mga Duterte diehard supporters dahil ipapalitan na naman si Senator Sotto kasi hindi po siya magaling. No? Despite of the facts na naging Pangulo po ito ng Senado, si Tito Sotto. Kasi bago siya naupo, nagiging minority floor leader siya. So ngayon kasi, ang minority floor leader, walang iba kundi si Alan Peter Cayetano. Kaya umugong po ang balita sa social media, mga kamunting tinig. No? Wag na kayong magtaka kung saan po ito nanggagaling ang mga balita. May hint na tayo sa kampo ito ng mga personalidad or mga maka-Duterte ito. No? Kasi sa tingin nila, kapag halimbawa magpalit ng liderato, ang reason nila hindi daw po independent ang Senado ngayon sapagkat kaibigan ni Senator Tito Sotto itong si Speaker Martin Romualdez. So ang dami nilang mga ganap. So lahat na lang pag mamalisyahan itong mga maka-Duterte na ito. Kaya po hindi nila gusto itong si Tito Sotto sapagkat pumayag si Tito Sen na sa suwestyon ni Speaker Martin Romualdez
na instead ibalik sa Senado itong si Bryce Hernandez, ilipat na lang po doon sa police custodial center. So nung nalaman nila Marcoleta, nila Bato de la Rosa, ni Peter Alan Cayetano, nagwarla sila doon sa loob ng Senado, bakit daw po nagpapadikta itong si Tito Sen? Actually, hindi po pagdidikta yon. Maliwanag pa sa sikat ng araw na yan ay parliamentary courtesy. So hindi pinagbigyan ni Tito Soto si Speaker Martin Romualdez sa kanyang request dahil may tinatago sila. Pinagbigyan sapagkat yun po ang naiisip, no? Na tamang gawin kaysa sa po ibalik sa Senado dahil nagmakaawa itong si Bryce Hernandez na wag siyang ibalik sa Senado. So since ayaw niyang ibalik sa Senado, so dahil na-contempt si Bryce Hernandez sa Kongreso, doon na lang siya ipinakulong sa Police Custodial Center. Bago po nagmotion itong si Jinggoy Estrada na idinawit ni Bryce Hernandez doon po sa maanomalyang pondo na flood control. Dahil nagpalabas po daw ng budget amounting to 300 plus million na kung saan kinumpirma naman ni Senator Ping Lacson ayon po sa kanyang pagsisiyasat na mayroon pong 355 million na insertion. At tinitingnan po kung yun ang sinasabi ni Bryce Hernandez. At tinitingnan pa po kung yung halagang binanggit ni Bryce Hernandez about po doon sa ibinabang pondo ni Joel Villanueva as insertion subject to verification. So ito mga kamunting tinig, very simple lang naman. Pagkatapos ngayon, ipagkalat ng mga Duterte Rehad supporters na hindi daw talaga independent ang Senado dahil sunod-sunuran po si Tito Sen doon po kay Speaker Martin Romualdez. So anong klaseng mentalidad itong mga nagpapakalat? Dapat nga imbestigahan ito, no? Kasi hindi na po maganda. Walang problema sa pagpapalit ng liderato. Pero kung palagi na lang, how can you move on? Actually, mas pinagkakatiwalaan pa nga si Tito Soto kumpara kay Chis Escudero Hindi naman po magperma sa resolusyon upang bakantihin ang posisyon ng Senado kung wala namang sapat na basihan na kaya pong pamunuan ni Senator Tito Soto ang Senado at hindi lamang po si Chis Escudero ang mayroong kakayahan yan. Ganun talaga yan pero ilang araw pa lang naging Senate President, ibabalita na mayroong pong rigo doon, may sapat na daw po na bilang si Peter Alan Cayetano para maagaw ang pwesto kay Tito Sen. Tapos siyempre magbabago po ang mga chairmanship niya ng kasunod. Pero parang taong bayan na kung mangyari man to o hindi, sana wag mangyari. Kasi pag mangyari ito, parang pinaglalaruan na lang ng Senado ang taong bayan. Instead na mag-focus sila sa kanilang legislative functions, paggawa ng mga batas, pag-amyenda ng mga batas, para po sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino, busy sila sa kakaplano kung paano po nila palitan ang liderato ng Senado at magbabalasahan naman ng mga chairmanship. So hindi po maganda. Oo, sa paningin ng international community. No, hindi po maganda sa paningin ng international community na ganyan palagi ang nangyayari sa Philippine Senate. So pasira-sira lang po sa imahin yan. Kayo-kayo, dapat pag-usapan ninyo. Tama na, no? Yung pagpapalit. Walang problema sa inyo na magpalit pero iba kasi ang magiging epekto niyan at magiging perception po ng mga tagalabas. Bakit po nagiging ganon? Mag-focus na lang kayo. At saka wag naman sanang magpakalat ng information na hawak po ng Kongreso ang Senado sa liderato po ni Tito Soto kasi hindi po talaga maganda. Anong tingin nyo kay Tito Soto? Magpapahawak pa ba yan sa ilong? Kaya nga po nagpalit ng liderato ng Senado upang maayos ang direksyon, magbalik ang tiwala ng taong bayan dahil sa pamumuno ni Chis Escudero, ang dami po mga kamunting tinig ang nagsisigawan sa social media na hindi na po talaga maganda ang kanyang pamumuno bilang Senate President. Marami pong nagrereklamo, particularly sa pagpabaya niya sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte na hindi niya po iginalang ang kagustuhan ng majority.
Bagkus, dinilayed hanggang sa dumating yung point na inarchive nila without waiting for the final ruling of the Supreme Court. Despite of the reality na mayroon pong motion for reconsideration na isinumite ang House of Representatives upang tingnan muli kung pwede pang mabago ang unanimous decision ng Supreme Court declaring impeachment against Sara Duterte unconstitutional. So mga kamunting tinig, hindi po talaga maganda yung balita na may rigudon na naman sa Senado. But let's see, nagpahayag na po si Senator Ping Lacson, wala pong katotohanan ang kumakalat na mayroong rigudon. So ako naman, since alam ko na walang katotohanan, pero gusto kong tumbukin na ito na lang po ang kayang gawin ng gustong mapaalis si Tito Sotto just to influence the mind of the Filipino people. Yan yung mga Pilipino na gustong imanipula ang mentalidad ng tao, then the outcome is not so good in the entire country. So mga kamunting tinig, yan po ang ating nakalap na balita at information. Simula pa noong nakarang araw, kagabi, puno po ang social media, mga page nagsusulputan, FB page na kung saan po ay mayroon daw di umanong namumuong kudita na naman upang patalsikin si Tito Sen at iupo si Peter Allen Cayetano dahil according to the news na kumakalat, may sapat na daw po na bilang si Alan Peter Cayetano na magiging susunod na Senate President. At sabi naman ng iba, may kumakalat na naman na ibalik daw po bilang Senate President itong si Chess Escudero. So aabangan po natin ang susunod na kabanata. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino na nagsasabing, tayo po ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. And please don't forget to click, share, and subscribe. And don't forget also to click the notification bell para updated kayo every time na magkakaroon po tayo ng mga activity sa ating Munting Tinig channel. Adios!